Sa tingin po ba ninyo magiging merry ang Pasko ng mga Pilipino ngayong Hmm, 2025, ngayong naghihintay, naiinip? Sino ba talaga ang mapaparusahan? Sino bang makukulong sa mga politikong involved, napapangalanan, nababalita araw-araw sa investigasyon po sa flood control anomaly? alam mo totoo yan ano, it's connected eh. Walang pera ang tao, bagsak ang negosyo, tapos magpapasko, so sobrang nakakalungkot. Tapos meron tayong kontrobersya na hindi matapos-tapos dahil obviously merong mga gagawing scapegoats. Alam na natin ngayon yun, na yung mga tunay na masterminds ay pinoprotektahan. Itinuturo si Saldico, pero si Saldico itinuturo naman ay ang Pangulo. So, you know, at saka si Martin, yan ang ano, yan ang problema nating lahat, 'di ba? Dahil ng buong bansa, dahil if justice will not be served, then there's no justice at all. So walang matitigil, kaya walang magbabago. In fact, lalo lang nagagalit ang mga tao ngayon eh. That's man nangyayari, lalo lang sila nagagalit dahil hindi ni una hindi hinuhuli yung dapat huliin. Pangalawa, hindi pinababalik yung mga perang nawala. So pero on the other hand, meron naman sila mga bagong sistema na sinusubukang ipatupad. Pero unless yung mga mastermind ay madala sa katarungan, hindi matatahimik ang taong bayan. As I've said before, si President Marcos really has to answer all the allegations of Zaldico dahil itinuro na siya. Hindi na lang si Martin ang tinuturo dito eh. Siya na mismo nag-deliver sa bahay niya ng 25 billion pesos. Nagpapa-insert siya ng 100 billion pesos. Bawal na nga ang insertion. Tapos yung lumalabas na ang bagong pork barrel ngayon ay yung allocables, ang gumagawa pa ay executive department that already amounted to 1.2 trillion pesos for the last 3 years. So ibig sabihin, if 25% na sinasabing commissions doon ng mga legislators, then you're talking about over 300 billion pesos na nawala because of commissions at malamang nagkaroon pa ng mga ghost projects doon dahil sa sobrang laki nung hinihinging commission and we're just only talking about flood control. So, yan palagay ko ay kalulungkot ng ang kinalulungkot ng maraming Pilipino ngayon.